Try ko nga yan. Isa lang. Nakalive lang. Nakalive lang. Sige po. Alive na pala. Sige po. Meron ko na ako. Tolong siya. Dala ka ng kasama mo. Dala ka ng kasama mo. Bakit? Bumating mo.
magandang umaga po sa ating lahat. Ang ating banal na misa ay pamumunuan ni Reverend Father Arlene Esosa ng St. Anthony of Padua Parish ng Matana. Tayo po ngayon ay nagdiriwang ng dakilang kapistahan ng kalinis-linisang paglilibig kay Maria. Ipinagdiriwang natin ngayon ang paglilingki kay Maria na pinanatili ng Diyos na malaya sa anumang bahid ng kasalanan ay bahagi ng plano ng Diyos upang karapat-dapat siyang maging ina ng tagapagligtas. Bilang panimula po ng ating pagdiriwang, magsitayo po natin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos, Ama, at ang pagkikipag-isa ng Espiritu Santo, huway sumainyo. Mga kapatid, sa araw nito ay ating pinagdiriwang ang kalinis-linisang pag-ibig sa ating mahal na ina. Hayaan din natin na sa pagsisimula ng banal na pagdiriwang ay maging malinis ang ating kalooban. Manamigay tayo sa mabuti at humingi tayo ng tatawag. Inaamin ko sa mga pagaling ng Diyos at sa inyo mga kapatid na lupa akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pag-uulan. Kaya sinasama ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa
kapangyarihan para sa iyong anak ay inilaan mong maging marapat na tahanan. Ang mahal na Birheng ipinaglihing walang ina ng kasalanan, at siya'y ibinukod mo para huwag madamay sa pagkamasuwayin ng lahat, pakundangin sa kamatayang aakuin ng iyong anak. Bilang tugon sa kanyang pagdalangin, loobin nawang mo kami maging dalisay upang kami maging dapat na makatulog sa iyong harapan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat at makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Pagbasa mula sa aklat ng Genesis. Pagkakain ni Adan sa bunga ng puno, tinawag siya ng Panginoon at tinanong, "Saan ka naroon?" "Natakot po ako nang marinig ko kayo nasa hardin. Nagtago po ako sapagkat ako'y hubad," tugon ng lalaki. "Sinong may sabi sa iyong hubad ka?" tanong ng Diyos. "Bakit? Kumain ka ba ng bungang ipinagbabawal ko?" "Kasi pinakain ko ako ng babaeng ibinigay ninyo sa akin," tugon ng lalaki. "Bakit mo naman ginawa iyon?" tanong ng Diyos sa babae. "Mangyari ko, inilinlang ako ng ahas, kaya ako natuksong kumain," tugon naman niya. At sinabi ng Panginoon sa ahas, "Sa iyong ginawa may parusang dapat, na tanging ikaw lang yaong magdaranas. Ikaw ay gagapang ang hatol kong gawin, at alikabok ang pagkain dapat. Kayo ng babae laging mag-aaway, binhi mo at binhi niyan laging maglalaban. Ito ang dudurog ng ulo mong yan, at ang sakong yan, ikaw ang tutuklaw." Eva ang itinawag ni Adan sa kanyang asawa, sapagkat ito ang ina ng sangkatauhan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa Panginoon
ikalawang pagbasa. Itinahayag ni Apostol Pablo kung paano hinirang ng Diyos ang kanyang mga lingkod. Isa itong paalala kung paano inihanda ng Diyos si Maria bilang ina ng tagapagligtas. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Magpasalamat tayo sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. At sa ating ngang pakikipag-isang ito, hinirang na niya tayo bago pa nilikha ang sanlibutan upang maging banal at walang kapintasan sa harapan niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo'y kanyang itinalaga upang maging mga anak niya sa pamamagitan ni Hesukristo. Iyan ang kanyang layunin at kalooban. Purihin natin siya dahil sa kanyang kahangahangang pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. At dahil kay Kristo, kami naging bayan ng Diyos na nagsagawa ng lahat ng bagay ayon sa kanyang panukala at kalooban. Nangyari ito nang kami hirangin niya noon pang una, kaming mga unang umasa kay Kristo sa lalong ikadadakila niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po tayo. Panginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Diyos ay kapiling mo tuloy. Sumaiyong Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Pagpapalagay sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay, Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroonan ng dalaga, binati niya ito, "Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos," wika niya. "Sumasa iyo ang Panginoon." Naglabihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka. Ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawagin ng anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan niya o magpakailanman, at ang kanyang paghahari ay walang hanggan." Paano mangyayari ito ngayong ako'y dalaga? Tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at dililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan.
kaya't banal ang ipanganganak at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth? Alam ng lahat na siya'y baog. Ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan at may ika-6 naman na ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos. Sumagot si Maria, ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi. At nilisan siya ng anghel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang araw po na ito ay itinuturing na Holiday of Obligation. Ano nga ba ang ibig sabihin nito? Na alam niyo po ba na ang kapistahan ng Immaculate Conception ay pinakadakilang kapistahan sa loob ng simbahang Katoliko? At ayon po sa unang nakasal sa batas ng Santa Iglesia, sa mga araw na Holiday of Obligation, ang lahat ay dapat na nagsisimba at tumatanggap ng komunyon sa araw na ito. Kaya kung hindi niyo po magawa ang mga bagay na ito, pagsisimba at pagkukumunyon, ito po ang isang malaking pagkakasala na dapat na ikumpisal sa pari. Ang pagliban sa misa sa mga araw na itinakda ng Santa Iglesia ay katulad din ng pagliban sa misa ng tuwing araw ng linggo, at ito ay isang kasalanang mortal. Alam niyo po ba ang epekto ng kasalanang mortal? Ito po ay kasalanang nakamamatay ng kaluluwa. Ibig sabihin, kung lagmok po tayo sa kasalanang mortal, mamamatay tayo walang kaluluwa. Hindi ko po ito katuruan. Ito po ay katuruan ng ating inang simbahan. Ayon po sa Canon 1246, Sunday on which by apostolic tradition the Paschal mystery is celebrated must be observed in the Universal Church as the primordial holiday of obligation. The following days must also be observed: the Nativity of our Lord Jesus Christ, the Epiphany, the Ascension, the body and blood of Christ, Holy Mother of God, her Immaculate Conception, her Assumption, Saint Joseph, Saint Peter, and Saint Paul the Apostles, and all saints. And with the prior approval of the Apostolic See, however, the Conference of Bishops can suppress some of the holidays of obligation or transfer them to a Sunday. Moreover, they are to abstain from those works which hinder the worship to be rendered to God, the joy proper to the Lord's Day, or the suitable relaxation of mind and body. At ito naman po ang sinasabi ng ating opisyal na katekismo. According to the Catechism of the Catholic Church, number 2181, the Sunday Eucharist is the foundation and confirmation of all Christian practice. For this reason, the faithful are obliged to participate in the Eucharist on days of obligation, unless excused for a serious reason. For example, illness, the care of infants, or dispensed by their own pastor. And those who deliberately fail in this obligation commit a grave sin. Kaya ko po naisipang ibahagi po sa inyo ang katuruan ito sapagkat minsan, nung ako po ay high school hanggang college, nalulungkot po ako kapag sa araw ng Immaculate Conception nakakaligtan paliwanag po ng pari kung ano ito, para saan, kailan,
at kung paano nagkaroon ng kapistahan ito. Bagamat wala naman tayong mababasa sa Biblia tungkol sa Immaculada Conception. Ano nga ba ito? Ang kapistahan o solemnity po ng Immaculada Conception ay hindi po bago sa kasaysayan ng Kristyanismo. Hindi po ito imbento lamang sa mga kasinungalingan ng mga Protestante. Ito po yung nagdiriwang na noong ika-7 siglo, 5,000 taon bago pa man magkaroon ng Iglesia Protestante ni Martin Luther noong 1517. Lalong-lalo na po, wala pa ang Seventh-day Adventist. Wala pa rin ang pastoral ni Felix Manalo na nagtayo ng iglesia, ang Iglesia ni Cristo, lalo nang wala pa po si Eddie Villanueva ng Jesus is Lord o ng members of the Church of God's International ni Eliseo Soriano. Ayon po sa kasaysayan ng ating pananampalataya, ang kasinungalingan ng mga Protestante ay tinuldukan ni Papa Pio ika-9 noong ika-8 ng Disyembre 1854 sa kanyang Apostolic Constitution na tinatawag na Immutabilis Deus, infallible. We declare, pronounce, and define that the doctrine which holds that the Most Blessed Virgin Mary, in the first instance of her conception, by a singular grace and privilege granted by Almighty God, in view of the merits of Jesus Christ, the Savior of the human race, was preserved free from all stain of original sin, is a doctrine revealed by God, and therefore to be believed firmly and constantly by all the faithful. Na ibig sabihin ay dapat paniwalaan ng lahat ng Kristiyano ang doktrina ng Immaculada Conception bilang katotohanan at hindi mababalik kailanman. Ano nga ba ang katotohanan ito? Huwag po tayong malito. Ang Immaculada Conception po ay hindi tungkol sa paglilihi kay Kristo. Ito po ay paglilihi kay Maria sa sinapupunan ng kanyang ina na si Santa Ana. Bakit kailangan ideklara ng Iglesia Katoliko na si Maria ay pinaglihi na walang mahing kasalanan? Hindi ba nagsabi ng banal na kasulatan sa Roma chapter 3 verse 23, lahat ng tao ay nagkasala? Bakit hindi makasama si Maria sa lahat ng tao? Kung tao si Maria sa makatuwid, siya'y kabilang sa lahat na nagkasala. Pero hindi ba in every rule, there is an exemption. Ikaw nga. Hindi ba pwedeng si Maria exempted sa Roma chapter 3 verse 23? Bakit sinasabi kong maaaring exempted ang mahal na ina? Sapagkat kung tatanggapin natin ang argumento ng mga Protestante, si Maria ay tao at kasama siya sa may bahid na kasalanan ng minana natin kay Adan at Eva. Lalabas na si Jesus na Diyos at taong totoo ay ipinaglihi sa kasalanan dahil mamanahin niya ito mula kay Maria na kanyang taong ina. Lalabas na si Jesus ay ipinanganak na may bahid na kasalanan. Hindi yan ang pagkakakilala ng Biblia tungkol kay Jesus. Hindi po ba? Ayon po sa Biblia, sa Jesucristo ay walang bahid ng kasalanan. Siya'y walang pagkakasala at walang dumi ang makikita sa Kanya. Kaya nararapat lamang, it necessitates, sabi nga, na si Maria bilang ina ng Diyos, anak ay pinaglihing walang bahid na kasalanan. At karapat-dapat lamang na si Maria ay walang bahid na mantsa ng kasalanan upang ang sinapupunan niya ay manatiling pure, undefiled, unstained, immaculate, and holy, worthy Son of the Son of God, Jesus Christ our Lord and Savior.
At dahil dyan, nakita ng Diyos Ama na malinis si Maria at ang kanyang sinapupunan ay karapat-dapat ipagbuntis ang anak ng Diyos na ating Panginoong Heso Kristo upang ang pagkakatawang tako niya ay isunod sa Biblia. And the living Word of God became flesh and He made His dwelling among us. At dahil sa katotohanan niyan, ang ating mahal na inang Birheng Maria ay siyang bagong kabal ng tipan, Ark of the Covenant, na mababasa po natin sa Revelations chapter 11, verse 19. Kaya, bagamat hindi literal na susulat sa Biblia ang Immaculada Conception, ngunit ang kanyang diwa ay nasa kaibuturan ng banal na kasulatan. Ang mga pangako ng pagliligtas ng Diyos ay nakaugat sa kanyang kalinis-linisang paglilihim. Tatlong bagay po ang gusto kong matutunan natin sa pagdiriwang na ito. Una, katulad ng mahal na ina, manatili tayong maging malinis. Mamaya ay susutan po natin yung mga bagong lingkod ng dambana ng Diyos na puting suot. Puti, simbolo ng kalinisan. Puti, ng pagiging pure. Puti, ng ibig sabihin ay karakter ni Kristo. Katulad ng mahal na inanawa sa pagsalubong po natin sa araw ng Kapaskuhan, manatiling walang bahid, dugis, at walang kasalanan ang ating kalooban. Alam niyo po, isa sa pinakamagandang paghahanda para sa pagsilang ng Panginoon ay ang isang pusong bukas at malinis. Pangalawa, obedience. Pagiging masunurin ng ating mahal na ina. Pinapaikot na biyartaan ko. Wonder, mahaba na. Dalawa na lang po. Lord. Obedience. Ang pagiging masunurin ng mahal na ina ay nabukas ng kaligtasan sa sanlibutan. Ang ating pagiging masunurin ay magbubukas din sa ibayo at maraming pagbibiyaya ng ating Panginoong Diyos. Nawa, bilang mga lingkod dambana, ay maging masunurin tayo. Hindi lang sa loob ng misa, kundi kahit sa bahay, kahit sa eskwelahan, maging masunurin tayo sa ating mga magulang. At dahil ang magulang, walang magulang na hahayahan niyang mapahamak ang kanyang anak. Kaya sundin natin sa pag sinabi ng nanay o tatay, anak, baka tandaan mo ito. Ang ibig sabihin, anak, mahalaga ang sasabihin ko. At panghuli, humility, kababaang loob. Sabi nga, ang nagpapakababa ay itataas, ang nagpapakataas ay ibababa. Ang mahal na ina sinanggit sa anghel, ako'y alipin ng Panginoon, mangyari nawa ayon sa wika ko. Ang kababaang loob ng mahal na ina ang siyang nag-akyat sa kanya sa langit. Alam niyo po ba, ang sekreto ng mahal na ina, bakit madali mo siya umakyat sa langit? Magkaan ang kanyang kalooban. Malinis ang kanyang kalooban dahil siya ay masunurin. Nawa, sa loob ng banal na pagdiriwang na ito, hilingin natin ang tatlong biyaya na ito sa ating Panginoon. Maging malinis ang ating puso, maging masunurin, at maging mababa ang loob. Amen. Ngayon po ay ating gaganapin ang dito ng pagtatalaga sa mga lingkod ng dambana.
Reverendo Padre Arnold Isonza, narito po ang mga kabataan na humiling na sila ay may talaga bilang mga lingkod ng tambayan. Sila po ay sumailalim sa mga pagsasangay, pagbubuhog at pagsusuri. Sila po ngayon ay handa ng ipagpatuloy ang paglilingkod kay Kristo sa simbahan. Sila ay sina Carl Luis Chantenco, Marie Cristel Macabenta, Natalie Faye Marasigan, at sa mga magsasaliwa po ng pangako sa paglilingkod, sina Ralph Sander Mandalihan, Kyle Adrian Cancino, Marwin James Yongko, Sean Aaron Fernandez, Aaron Halyare, Christian Dizar Nuñezca, Dave Anthony Ulanday, Raven James Sanchez, Raj Andre Macalino, Gabriel Ann Panilio, Tiana Jai Chantenco, Alexandra Mandalihan, Mariel Desiree Liwanag, at Rhea Luz Ginio. Ngayon ay babasbasan ang mga simbolo na magiging kabataang ito sa kanilang paglilingkod. Inaanyayahan ko po ang mga magulang na lumapit sa altar at dalhin ang mga kasuotan ng mga tagapaglingkod. Panalangin tayo. Ang maraming mapagmahal, na pinagmulan ng lahat ng biyaya, narito ang mga simbolo, ang rules at ang kasuotan ng iyong mga lingkod. Basbasan mo ang mga ito na tanda ng kalinisan ng puso at kababaang loob sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Tanggapin niyo ang mga kasuotan ito at pakatandaan na hindi ito isang simpleng kasuotan lamang, kundi sumasagisag ng inyong taus-pusong paglilingkod kay Kristo. Mga magulang, maaari nyo na pong isuot sa inyong mga anak ang kanilang kasuotan. Mga magulang, maaari na po kayong bumalik sa inyong lugar. Ngayon naman po ay ang pagsusuot ng krus na kwintas sa mga tagapaglingkod.
Tanggapin ninyo at isulat lagi ang kwintas na ito bilang isang paalala ni Kristo ang inyong dakilang huwaran at sa Kanya nyo iaalay ang inyong paglilingkod. Mabuhay kayo araw-araw na may totoong pagmamahal at pagmamalasakit sa kapwa. Mga tagapaglingkod, ano ang nais ninyo? Tinawag kayo ng Panginoon upang sumunod sa Kanya. Kayo ba'y nakahandang tumugon sa tawag niya? Ang banal na Espiritu ang siyang gumagabay sa atin sa pagtahat sa tamang landas. Handa na kayo sumunod sa gabay ng Espiritu Santo sa inyong buhay. Bilang mga lingkod ng dambana, nakahanda pa kayo tuparin ang mga tungkuling iatas sa inyo. May isa katuparan nawa ninyo ang mga gawain iniatay sa inyo sa tulong ni Kristo, ngayon at magpasawalang hanggan. Inaaniyahan ko po ang mga magulang at tagapaglingkod na magsiluhod para sa panalangin. Upang maglingkod sa iyo, sisikapin ko pong maging tapat sa mga gawain sa paglilingkod sa banal na misa at sa pagtulong sa simbahan at maging mabuting halimbawa sa aking kapwa. Naway tanggapin ninyo ang munti kong alay na makapaglingkod ng tapat sa iyo. Kawaan mo nawa ako, Panginoon. Manalangin tayo.
namin tinatanggap ang kanilang pagnanais na makapaglingkod sa pamamagitan ng aming panalangin at paggabay upang maging matatag ang kanilang sarili at pananampalataya sa Panginoon. Diyos na mawain, ibinigay mo sa amin si Kristong anak mo, hindi upang paglingkuran, kundi upang iligtas ng sanlibutan. Sa ngalan ng pag-ibig, ibinigay niya ang kanyang buhay sa krus upang iligtas ang sanlibutan. Piniling namin basbasan mo ang mga kabataan ito na tinawag mo upang maging lingkod ng iyong banal na dambana. Pagpalain mo rin ang mga magulang at buong pamilya na katuwang nila sa paglilingkod. Piniling namin ito sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Palakpakan po natin ang mga bagong lingkod ng Dambana. Muli, palakpakan po natin ang mga bagong lingkod ng Dambana. Magsitayo po ang lahat at sama-sama natin pahayag at saliwain ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos sa mga kapangyarihan sa lahat na may buwan ng aming lupa. Sumasampalataya ako kay Kristo, isang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawag sa dala ng Espiritu Santo. Ipinako sa krus na tayo nilipin na lang sa naroon ng mga imago. Nang magkatong araw na umilimag ulit makilit sa langit, nagtok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang karilito at upong sa nangabubuhay at namamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo sa banal na simbahan Katoliko, sa kasamahan ng mga banal, sa katawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng magiging namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Sa pamamagitan ng kanyang kalinis ang pag-ibig, hinirang mo o Diyos si Maria bilang makabagong Eva. Tanda ng bagong simula ng aming paglalakbay tungo sa buhay kabananan. Sa isa niya, kami naway tumulog sa iyo, aming Ama at tagapaglikha. Panginoon, dinggin mo kami. Lumagunawa ang simbahan sa pamamagitan ng halimbawa ni Maria tungo sa kabanalan at pag-asa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Marating nawa ng buong mundo ang kapayapaan sa pamamagitan ng dasal at pagsisisi sa mga kasalanan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa pamamagitan ng mga panalangin ni Maria, maging gabay nawa namin siya sa aming paglalakbay tungo sa iyo, Ama. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mga panalangin ni Maria, maghilom nawa ang mundo sa pandemyang dulot ng COVID-19. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Makapahinga nawa ang mga kapatid namin pumanaw na sa piling ni Maria at ng mga banal sa kaluwalhatian mo, O Diyos. Isama po natin sa ating panalangin sina Loreto P. Santa Maria, Pedro Michelina, Jamie Michelina, Eugene Bacheler, Alan Bacheler, Estrella Arboladora, Raul Roa, Gloria Anselda, Sonia Paula Bacheler, Eric Roa, Jory Roa, Sergio Bonquillo, Rufo Jr. and Sr., Dolores, Daprosa, Gloria, Jenny, Jose, Cesar, Angie, Celsa, Felisa, Almeda, Efren, Romualdo, Paulino, Antonina, Valentina, Gerardo Sr., Rowie James, Robert, Karen, Craig, Romualdo de Guzman, Eduardo Buco Sr. and Jr., Melanie Buco, Raul Macalino, Marlon de Guzman, Apolonia de Guzman, Romulo de Guzman, Ramonito Buco, Adilberto Olita, Rosalie Manzano, Perfecta Calaya, Ernesto Casono Sr., Enoria, Virgilio Rotella, Juan Casona, Ernesto Casono Jr., Victorio Zoyo,
Librada Zoilo, Adorvinia Laranjo, Amancio Laranjo, Filipa Vasquez, Ricardo Vasquez, John Ryan Tibon, at Oscar Macabenta. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating personal na kahilingan, gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Lalong-lalo na ang pasasalamat at espesyal na intensyon ng Cueto Family. Sa ligtas na paglalakbay ni John Paul Edwards at sa mabilisang pagaling ni Ronald Atreo. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo kami. O Diyos, pakinggan mo nawa ang aming panalangin kaysa na maghanap ni Maria na siyang hiniram mo maging kalinis-nisang ina ng iyong anak na si Yesu Cristo. Siyang nabubuhay at naghahari magpasawalang hanggan. Amen. Po ang Panalangin kayo mga kapatid upang pagkahati natin ni kalugar ng Diyos sa mga makapangyarihan. tanggapin nawa ng Panginoon ang paghahari sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating papakinabangan at sa buong sambayanan ng banal. Ama namin lumikha, ang handog na nagligtas ay aming nihahagi sa iyong dambana. Ngayong dakilang kapistahan ng kalinis-nisang paglilihi sa mahal na gabi. Tanggapin mo ito at ipagkaloob mong pakundangan sa kanyang kahilingan na katulad ng pagkasagip mo sa kanya sa pagkasangkot sa pagsuway ng tanan. Kami mga sumasampalataya sa iyong kaloob sa kanya ay mahango sa tanang kasalanan. Iniluhog namin ito sa pamamagitan ni Yesu Cristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At Dahil sumayin, sa Diyos ng iyong puso at tiwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Di mo itinulot masangkot sa dating pagsuway ang makanagarning kabanal-bananan na iyong lubos na kinalulugdan upang sa anak mo'y siya'y magluwan. Sa kanyang nababanaat ang sambayanang
kabiyak na dalisay at walang bahid kataksilan, na ang magbigay ng puspos kalinisan sa mga nananabig sa anak mong mahal, na kordero nag-aalis sa aming kasalanan. Ang mahal na Birhen na iyong inilaang maging katuwang at buwaran sa katapatan. Kaya kay San Manghel nagsisiawit na papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang karananan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito pang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagaling-hati niya iyon at iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kami. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Kaya di naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya diniyaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong pinarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa ni Bartolome naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahinay na may pag-asang sinay muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mga Birhen Maria na ina ng Diyos, kaysa ng mga apostol ni San Jose, at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararaman mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo.
Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tagumpili naman ang kagagaling ng utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pagmamalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa bawat isa.
Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inaaliyahan sa kanyang banal na piging. Sa lahat po na nakikisa sa ating banal na pagdiriwang Royal Lives TV, maaari niyo na pong nasabihin ang act of spiritual communion. Ang katawan at dugo ni Kristo.
Inabot ng pagkabagal
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang tinanggap namin ngayong banal na pakikinabang ay lumunas nawa sa mga sugat na likha ng kasalanan na di mo itinulot manahin ni Maria
Ialay po natin ang hawak nating bulaklak sa pangunguna ni Reverend Padre Arwin. Kami po ay lubos na nagpapasalamat po sa inyong presensya, pakikibahagi at pakikiisa at patuloy na pagdalaw po dito sa ating diocesanong oratorio ng Diocese of Iba. Muli, maraming salamat po, pagpalain po kayo sa inyong pag-uwi. Sumainyo ang Panginoon. Magsiyo po kayo tingin ng pagpapala ng Diyos. Ama naming mapagpala, makaisanawa sa kagalakan ng mahal na Birheng Maria sa kalangitan ang iyong sambayanang nagdiriwang sa kanyang karangalan at ipahintulot mong sa iyong piling ay makapisan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Pagpalagin kayo kasama ang inyong buong pamilya na makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Tapos na ang ating banal na pagdiriwang, humayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon
ay patuloy na mahalin at paglingkuran. Congratulations po sa mga magulang at sa mga bagong lingkod ng bayan. Let heaven rejoice and earth be glad, let all creation sing. Let children proclaim to every land, Hosanna to our King. Sound the trumpet into the night, the day of the Lord is near. For lift your voice, proclaiming to the world. Let heaven rejoice and earth be glad, all creation sing. Let children proclaim to every land, Hosanna to our King. Let children proclaim.